equality. Ang equality ay isang pantay-pantay na pagtingin sa tao, pantay-pantay na pagbibigay ng ang pagtanggap sa kung anong antas ng pamumuhay ng isang tao ay isang mahalagang kaalaman na dapat natin i-apply sa ating sakit ay isang susi upang magkaroon ng magandang komunikasyon ng isang komunidad o isang bansa. Dahil kapag binigyan natin ng karapatan ang bawat isa na ipakita kung ano sila, dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa ng isang bansa. At bilang isang kabataan, nais kong hikayatin ang mga kapwa ko kabataan na i-promote kindness dahil ito ang karakteristik ng isang tao na hindi mahirap ituro at ibigay sa tao. Dahil naniniwala ako na ang pagkakaisa ay nagmumula sa ating mga kabataan. The youth is not just the voice of the nation, but also the voice of change. Thank you. Thank you so much, candidate number 11. Our next candidate number 12. Para po sa akin, ang flood control ay isa sa pinakamalaking problema o issue na kinakaharap ng ating bansa dahil sa mga kurakot na gobyerno. Dahil unang-una po sa lahat, kung pinagandagad nila at hindi pa ulit-ulit ang paggagawa ng mga harang or kalsada, hindi po pa ulit-ulit ang baha. Kung sa una pa lamang po, sana ginawa na nila or maganda na ang quality, edi sana po hindi lang nararanasan ng flood control. Kaya sana po sa susunod na halalan, piliin natin kung sino ang totoong karapat-dapat, kung sino ang handang maglingkod ng buong puso at husay na sa gayon hindi natin nararamdaman ang ganitong klase ng problema. Dahil una-una po sa lahat, ang mahihirap ang unang na-epektuhan nito at kabilang na po ako doon. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 12. Maraming salamat sa iyo mga bariya. Tayo makakatanggap ng cash prize. At meron din po ditong mga sponsored award. Okay. So, para po sa ating mga special award, tinatawagan ko po si SK Treasurer para po doon ka na sa gitna, SK. Nasa ng ating mga magdo-documents nito, mga SK. Wala po kasi ang aming SK chairman kasi siya po ay sumama ang pangaramdam pagbalik kanina pagbuha ng mga token. So, nandito po kaya ang ating first award. Okay, para po sa mga sponsor award, tinatawagan Okay, para po sa ating Jobber Huy Mani Choice Award. Ito po yung sponsor. Tinatawagan ko po si Miss Jobber Huy Mani para ibigay ang kanyang cash prize sa kanyang napiling kandidata na makakatanggap ng cash mula sa ating Jobber Korea. Ano, Miss Jobber? Ready ka na ba? Okay. So, para po sa ating Jobber Huy Mani Choice Award, ito po ay si candidate number sa kababang mo, candidate number 10. Congratulations, number 10.
number. Candidate and number 3. Next sponsored award is the Selecta Happy number 2. At mula naman sa ating Enriquez Choice Award, nakuha ni candidate the number candidate and number 3. And Miss Body Beautiful goes to candidate number. Candidate number 3. Excellent, congratulations, candidate number 3. Next is Miss Close Smile. And Miss Close Smile awarding goes to candidate number 7. Candidate number 7. Congratulations, candidate number 7. Next award is Miss Congeniality. And this award goes to Miss Congeniality goes to candidate number 10. Congratulations, candidate number 10. Okay, para naman sa ating People Choice Award. So ito po ay yung namuna doon sa botohan na inano po namin sa Facebook at chinek po namin mabuti. At ito po ay hindi talaga gumamit ng kahit na anong mga pinagbabawal sa rules namin, kagaya ng mga autolex, wala po talaga. At pinagtulong-tulungan po namin i-check sapagkat napakalaki ng nakuha niyang votes sa aming pong post. So, our People Choice Award is candidate number. Our People Choice Award is from Parang May Puso, General Luna, Quezon, candidate number 8. Our People's Choice Award is candidate number 8.
namin na lahat po nung nakakuha ng major awards is pasok sa top 7. Kaya po, mamaya na po namin isasabay. Kaya po sabi ko kanina, i-check ko din yung awards para po sabay-sabay mamaya mai-awards sa kanila. Okay po? Okay, so, Minor awards. opo, our top 7! Okay, so in no particular order, pasok ka na! Candidate number 7! Okay. You are also in candidate number. Candidate number 11. Okay, maaari ka na huminga ng maluwag sapagkat pasok ka na, candidate number mula sa bayan na may puso, candidate number 8. One step closer to the crowd. You are in candidate number. Candidate number 2. Okay, pasok ka na rin sa top 7, candidate number candidate number 10. Okay, join these lovely ladies as I call your number, candidate number. Candidate number 3. Okay, so pagtawag ko po ng ating last candidate na makapasok ay wag po muna kaalis yung mga matitira. Ano po? At ibibigay na po sa inyo ng ating SK Treasurer ang inyo pong consolation prizes. Ano po? So, bago ko po banggitin ang huling numero na pasok sa top 7, nagpapasalamat kami sa mga candidates na naglaan ng efforts ngayong gabi. Lahat kayo ay aming pinapasalamatan at pinocongratulate. Okay, ikaw ang kukompleto sa ating top 7 candidate number. Our very own candidate number 12. Congratulations, candidate number 12. Okay, once again, our top 7. Okay, thank you so much sa ating 5 candidates. Opo, tayo po ay diretso Q&A. So kayo po ay Please step backward po. magpa-backward. Muli, thank you so much sa ating 5 kandidata. And Say po congratulations. sa ating mga candidates. Paul at may rubber band para hindi ma-open ng kahit na sino. Secure. Ginaba ko na yung tissue may mga pundasyon. Yung aking artist ay easy sa pagsusyon. Okay.
Congratulations, you made it to the top 7. How was that? I'm feeling kind of thankful and I'm also very glad kasi I really didn't expect that I would reach the top 7. Thank you po sa inyong lahat. So if you didn't expect them, sino na-expect mo? Charot, kaya na. Okay, I'm going to read your question. Napunit natin. Okay, your question is, kung may babalikan kang nakaraan sa iyong buhay, ano ito at bakit? Kung magkakaroon po ako ng isang punto sa aking buhay na nais kong balikan, ito po ay ang aking childhood. Hindi pa po ganun kahaba ang buhay o binuhay ko rito sa mundo at hindi pa po ganun kahaba yung aking existence dito. Ngunit nais ko pong balikan ang aking pagkabata dahil doon ko po nais itama ang aking mga pagkakamali at nais ko po sana mag-training at maghusay ng wasto sa mga bagay na gusto ko po na sana ngayon ay pinagtutunan ko nung bata pa ako. Nais ko po at yun lang po, maraming salamat. Okay, para sa iyong katanungan, candidate number 11. Candidate number 11. Handa ka bang hindi maiuwi ang corona ngayong gabi? Uulitin ko. Handa ka bang hindi maiuwi ang corona ngayong gabi at bakit? Ang tanong po na ito ay napakahirap para sa akin sapagkat lubos po na ito'y aking inapusayan at binigyan ng tamang oras para maibigay ang 100% ng aking kakayahan. Sapagkat naniniwala po ako na ang pinakamalaking bagay na magagawa ko dito ay ang pagtanggap. Bakit? Dahil sa ating buhay, may mga nilaan ng ating Panginoon na sa mga laban ng buhay, makakaranas talaga tayo ng pagkatalo at pagkapanalo. Ngunit, ang pagkatalo ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina. Bagkus, gagamitin ko ang pagkatalo sa magandang paraan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng aking sarili. Dahil naniniwala po ako na ang sipag ko ang magiging puhunan sa magandang kinabukasan. At alam ko po sa sarili ko na malaki po ang potential ko in the fields of pageant. So, marami pa po mga ganitong patimpalak ang aking kakaharapin. Kaya ang masasabi ko lamang po ay handa po akong tumanggap sa kung ano ang kakalabasan ng resulta sa ngayon. Thank you. Thank you so much, candidate number 11. Maraming salamat, number 11. Okay. Parang ready ka bang matalo ngayong gabi? Ikaw, Ate Ken, pag ikaw tinanong ng gano'n. Okay, candidate number 8. Your question is, naniniwala ka bang pera ang ugat ng kasamaan? Huwag mo na ipa-English ha. Charot. Okay, ulitin ko katanungan. Naniniwala ka bang pera ang ugat ng kasamaan? Ladies and gentlemen, I do not believe that money is the root of all evil. It happens when the people who handle money are the ones that are evil. Because right now that we live in a society where we have a margin amongst the rich and amongst the poor, I want everyone to know that what is money when our environment has fallen down. And now that I am standing here in front of you, I think that money is not important. What's important is the heart of the people. And I would like to take this opportunity also to speak up about my advocacy about the marginalized sector, where money is very important for everyone's livelihood. And there is a barrier between the rich and the poor. We often hear hurtful and bashful comments like, ay, lalaki ang mahirap, tapos wala naman niyang napagkaroon. Why do we speak of those who are below us, when in truth, they are the ones who need our help the most? Let us use our capabilities and our
our money to help those in need. Because in the end, we all go back to the same soil. No matter if you lived a life of luxury, no matter if you lived a life of hardship, we all go back to the same soil, and everyone deserves equal opportunities, no matter what their financial status is. Thank you. Medyo nakakatakot yung we go back to the soil na parang kakaingat na lang. Okay, sa mga naniniwala po na money is... 2. Ang iyong katanungan, sa palagay mo, anong katayuan mo sa buhay sa paglipas ng 10 taon? Uulitin ko, sa palagay mo, ano ang katayuan mo sa buhay sa paglipas ng 10 taon? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Sa akin pong palagay, ano nga ba ang aking katayuan pag lumipas ang 10 taon? Para sa akin, ang katayuan ko ay isang magaling at matinong pulis. Bakit? Dahil bukod sa pangarap ko ito ang aking pangarap na nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang tuparin ito. Para sa akin, ako, pagkalipas ng 10 taon ay isang tumatayong pulis upang tumulong sa ating bayan na magpatupad ng batas na kung saan nakaayon sa ating pamahalaan. Dahil marami po tayong makikita o mapapagmasdan. May pulis na, no offense po sa sasabihin, may mga pulis o may mga nasa katayuan na hindi nagagampanan ng maayos ang kanilang serbisyo. Ngunit paglipas ng 10 taon, ako ay isang pulis na tatayo bilang maging inspirasyon ng bawat kabataan na may pangarap sa buhay. May magandang pangarap sa buhay na kung saan dapat gamitin mo ang lahat ng pinagdaanan mo sa sarili upang matupad ito. Sa pagtupad ng aking pangarap pagkalipas ng 10 taon, kailangan nakapaloob doon ng pagiging matatag. Dahil sa pagiging matatag, doon ay kailangan mo lampasan ang bawat problemang dumadating sa iyo. Palagi nating pakakatandaan na hindi sa iyo ibibigay ng Panginoon ang problema kung hindi mo kayang lampasan. Para sa aking paglipas ng 10 taon, ako ay tatayo sa inyong harapan bilang isang mabait, mabuti at tapat sa serbisyong pulis ko. Lang po at maraming salamat. Congratulations, and we are looking forward to that. Okay, thank you so much, candidate number 2. And your question is, kung haharap ka sa isang salamin, ano ang iyong sasabihin sa iyong sarili? Kung haharap ako ng salamin, ang sasabihin ko sa aking sarili ay kahit anong problema ang ikaharap mo, matuto kang lumaban at maging matatag sa sarili. Dahil alam naman natin na mahirap talaga ang buhay. Kaya, kailangan natin maging matatag at manalig sa Diyos upang matugunan ang ating mga problema. Kaya ako, bilang kabataan at bilang kandidata ng Mutyanang Binukaw, ay nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang hikayatin ang lahat ng kabataan at ang lahat ng tao na panatilihin niyong maging matatag dahil ang mga problema ay lilipas din yan. Sabi nga nila, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Hindi na nagbibigay ang Panginoon ng problema kung alam niyang hindi ito masolusyonan. Yun lamang po. Salamat. Congratulations, candidate number 10. Candidate number 3, please step forward. Okay, candidate number 3. Ito ang iyong katanungan. Sa mga krisis at problema kinakaharap ngayon ng ating bansa, paano mo maipagmamalaki ang bansang Pilipinas? Uulitin ko, sa mga krisis at problema kinakaharap ngayon ng ating bansa,
paano mo maipagmamalaki ang bansang Pilipinas? Maraming salamat po sa iyong magandang tanungan. Sa malaking krisis na kinakaharap ng ating bansa, ipagmamalaki ko ang Pilipinas, lalo na ang aking mga kapwa Pilipino na kinakaya nila ang mga ganito kahirap na problema ng ating bansa, lalong-lalo na ang korupsyon. Korupsyon ang isa sa pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng ating bansa. At natutuwa ako sa mga Pilipino na mayroong tamang pagdedesisyon. Kaya para sa mga kapwa ko Pilipino na bumoboto, lagi nating isipin ang magandang magiging impluwensya ng pipiliin nating leader sa ating bansa. Kaya sa mga kapwa ko dyan, bumoto tayo ng tama dahil taong bayan ang mananalo. Thank you. Maraming salamat, candidate number 3. Let our voice be heard. Okay, next, candidate number 12. Tuwang-tuwa na ang mga hangin. Hello, candidate number 12. Pahilo pong tissue. Ayan, kamusta ka naman, Miss Dayan? Kinakabahan po. Dahil wala nang iba ako na pumili para sa iyo. Okay, ready ka na? Okay, your question is, sa palagay mo, dapat ka bang hirangin mutya ng Bilukaw 2026? Uulitin ko ang tanong. Sa palagay mo, dapat ka bang hirangin mutya ng Bilukaw 2026? Para po sa akin, karapat-dapat po ba daw ako na hirangin ng mutya ng Bilukaw 2026? Ang akin po kasagutan ay oo, karapat-dapat po ako. Unang-una po sa lahat, sumabak po ako dito nang hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung makakapasok man ako sa top 7. Pero pinagpatuloy ko pa rin po ito dahil kahit wala po ang kasiguraduhan. Kaya para po sa akin, karapat-dapat ako kasi pinaghandaan ko rin po ito. Pinaghandaan ko po ito. Hindi ko naman po sa sinasabi na hindi karapat-dapat ang ibang kandidata. Pero alam ko po na binigyan ko po ito ng oras at panahon para paghandaan ito. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Candidate number 2. Thank you, and there you have it, our top 7. Number our best in party attire is candidate number 10. Congratulations, candidate number 10. Wait, ano? Congratulations sa aking kamukha. Sorry. Congratulations, candidate number 10. Hello, siya pala yung kawangis mo, ma. Yes, sabi ko sa'yo eh. Actually, Next is the best in casual wear. Our best in casual wear is candidate number. Tinatawagan ko po si Miss Areta at si Ma'am Generalisa para po i-award ang sash and cash together with our state treasurer para sa ating best in casual wear. Okay, our best in casual wear is candidate number. Candidate number 3. Congratulations, candidate number 3.
2% cash in sash. May I call here in front, Ma'am Abby and our SK Treasurer. And our best in talent is best in talent goes to candidate number 11. Next is best in lockdown. Two percent the cash and sash. We call Miss Areta. And of course our SK treasurer. Our best in lockdown is candidate number 10. Congratulations, candidate at number 10. Ngayon naman ay ang ating best in Q&A or ang ating question and answer. Ano po? Siya ang may pinakamagandang sagot sa ating mga katanungang ibinigay kanina. Kaya tinatawagan ko po si Mrs. Generalisa Esguera and Sir RJ Atienza para po ibigay ang sash and cash together with our SK Treasurer. So our best in Q&A is candidate number 8 from Bayang Maripuso. Sash and bouquet. Okay, so to feed the sash and to give the trophies and the cash prize and bouquets, may I call on Sir RJ Atienza and Sir Rainier Escobar at ang ating pong State Council para ibigay ang kanyang awards. Binukaw 2026 second runner-up is candidate number 8. With a total score of 95.448. Okay, congratulations, Miss number 8. So, ulitin ko po, ito po is judge choice and ang mga scores po nila ay nagmula sa ating mga kurado. Yes, Miss Gwen. Okay. Our first runner-up has scored in 95.55 and will receive cash, sash, bouquet, and trophy. May I call in front Miss Areta and Ma'am Esguera, rather.
is candidate number first runner-up is candidate number 10. Okay, congratulations candidate number 10. Makiusuyo po kami sa candidate number 8 and 10. Mamaya po ay mag-picture po ha. Kailangan lang po na amin pong mga SK council. Okay, para po sa pinakahintay ng lahat, ang ating pong muliya ng Pilukaw 2026. Tinatawagan ko po si Miss Areta at si Ma'am Abby para ibigay ang sash and awards ng ating mutya ng Pilukaw 2026 and the State Council. Okay, our mutya ng Pilukaw 2026 is mutya number Okay, muli po. Maraming salamat ulit sa lahat na nandito ngayon. Uulitin lang po namin ha. Ito po ay Corado ang nagdesisyon. Wala po kaming kinalaman dito. Okay, para po sa ating mutya ng Pilukaw 2026. Ikaw yun, mutya number And we would like to take this opportunity to thank the people behind this successful event who made significant contribution para maging successful ang event na ito. And our mutya ng Pilukaw 2026 is none other than candidate number mutya number 3. Thank you so much sa inyo. At ibibigay si Secretary Skay